Hello, good morning. Back again. So, ang kwan naman, ang video naman to is reaction ko sa mga pangyayari ngayon sa lipunan. So, magre-react tayo. So, ang issue ko na gustong ipapakita sa mga followers natin o sa mga tao o sa karamihan ng tao sa mundo o sa Pilipinas man lang. Alam nyo guys, hindi nyo napapansin. Sa lahat ng mga kumakalaban sa Duterte family or especially kay Tate Digong, lahat sila nagpahamak. Totoo lang. Tawag nito, ah, yung iba nga natutuluyan eh. Hindi ko lang banggitin kasi alam nyo, kilala nyo yung anak ng isang angkor na kilala na nagbunya yun, nagkuhan siya, sobrang happy niya nung dinala si Tate Digong sa dahig. At sobrang happy niya, nagkuhan siya, basta nagpakita siya ng kasiyahan na ganun yung sinapit ng ating dating Pangulo. So, hindi kalaunan, ayun, natuluyan. O, di ba? Hindi lang yun. Marami pang mga personality o marami pang tao na nagpapahamak sa mga Dutertes. May mga nangyari sa kanila. O, last election lang, di ba? Ang dami nagkuhan sa kanila, ang dami nagpatikos. O, yung mga iba, wala, talo. Bumagsak. Nawala sa karir nila sa politician, ganun. So, kaya, mahirap. Pati na mo ngayon, ang issue ngayon eh, doon sa isa sa mga judge doon sa dahig na sa ICC na hindi pumayag sa temporary release ni Tate Diggs. O, ano nangyari? Hindi man siya nakuan pero ibang ibang tao yung gumawa o ibang sitwasyon na yung magkuhan sa kanya. Mangyak-yak sa explanation na doon sa pag-freeze ng mga account niya. Alam mo, nakakatakot din yung pag-freeze ng account mo, lalo na sa atin na lalo na ako, umaasa ako sa online banking, especially sa credit card. Inamin ko sa inyo guys, hindi naman wala na, pero meron din ako, pero ilan lang, na mga savings bank account ko. Na-issue na yun ni dati. Ilang beses lang ako na nabawasan yung laman ng savings ko sa BDO, especially sa BDO shout out sa BDO, alam niyo naman, ang dami ng kinaharap na issue ngayon regarding sa mga, ano yan, mga pera ng tao sa bangko. Tapos yun, so ngayon, napag-isip-isip ko na hindi na ako maglalagay ng malaking amount sa mga personal savings ko. So mas better na mag-credit card ka na lang. Kasi ang advantage ng credit card guys, hindi nila basta-basta magalaw kasi pera din nila. Kung nanakawin man nila yung laman ng credit card, pera din nila. Kung mag-imbestiga man sila regarding sa may mga yung mga nagsisend ng OTP na kaya hindi mo alam, nagbabawas yung laman ng credit card mo. So, yun. Pera din nila. So, ang investigation, ikot lang sa kanila. So, walang mawala sa'yo. Ang participation mo lang doon is yung tatanungin ka kung ginamit mo ba yung credit card sa ganitong store o ganitong location, ganito. Hindi. Lalo pang karamihan sa nangyayari, ang owner, ang card holder ng isang credit card, taga Pilipinas, tapos ang gumamit ay taga bansa. O, di ba layo? Wala pa kapag wala ka doon sa isang bansa na yun kung saan naganap yung crime, di ba? So, malayo. So, yun. Kumbaga, hindi nila basta-basta magalaw yung credit card kasi sa kanila din ang mangyayari, sa kanilang problema. So, yun ang mas advice ko sa panahon ngayon na kaliwat kanan na ang mga issue ng mga banking, gaya ng ito sa video, lagi ito na issue, sa BPI, sa ibang bank account, sa mga bangko pa, ganyan. Kaya, mas better talaga na gamitin natin yung credit card. Gamitin mo yung credit card nila in the good way. Kung magka-problema, kung hindi mo ginawa ng masama, kung sila ang nagpahamak, sila din. Ganun lang yun. Pautakan lang ba? Saka huwag ka matakot gumamit ng credit card. Huwag mo gamitin, wala ka pang bayad. So, ang pinaka-advise ko pa, lahat ng tao nito, card mo sa online, i-lock mo lahat. I-freeze mo, i-lock mo. Saka mo lang siya i-unlock o unfreeze kung gagamitin mo na.
Kung hindi mo pa siya gagamitin, kung hindi ka pa magsaswipe, i-lock mo lang. Para at least may pang-defense ka pa rin. Kung mangyari man na magalaw nila or may gumamit, o may mag-trigger doon, at least na-lock mo. So may kuan pa rin. Nasa iyo pa rin ang panig ng sitwasyon, di ba? Yun lang. So, thank you lang. Maraming salamat. Shout out sa mga card holder dyan. Enjoy lang po sa paggamit. Ganyan.